Efeso, ang simbahang nawalan ng unang pag-ibig. Watchman, ni kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaring makasira sa lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa buhay espiritual. Posibleng maging lubos na tama at ganap na mali sa harap ng Diyos. Maaari kang magkaroon ng walang dungis na doktrina, isang kapuri-puring buhay moral, at gayunman, mabigo ka sa paningin ni Kristo mismo. Ang iglesia sa Efeso ay huwaran, masipak, tapa, mapagkilala. Ngunit narinig nila mula sa mga labi ng Panginoon, mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ilarawan mo ito, sumusunod ka sa Diyos at gayunman, nalulungkot mo siya. Mukhang salungat ba? Ito ay salunga. Ngunit ang katotohanang espiritual ay hindi laging nagpapagaan. Minsan, ito ay sumasakit muna bago magpagaling. Kapag iniisip ko ang iglesia sa Efeso, naalala ko na hindi sinimulan ng Panginoon ang pagtuligsa sa kanilang doktrina o sa kanilang dedikasyon, kundi nagbunyag ng isang panganib na mastuso, isa na daladala ng marami sa atin nang hindi natin namamalayan, ang trahedya ng paggawa ng lahat ng tama, at gayunman, nawawala ang puso. Naalala ko ang mga salita ng Panginoon, mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, at nanginginig ako, dahil hindi madaling marinig yon kapag tayo ay abala, masigasig, at napakatama. Sila ay nagtatrabaho, nagtitiis, kumikilala sa mga bulaan, nakikipaglaban para sa katotohanan, at gayunman, tumingin ang Panginoon sa loob nila at may natagpuang nawawala. At hindi yon maliit na bagay. Iyon ay ang kagibig mismo. Napakagulat niyan upang hindi pansinin. Nakakatakot mapagtanto na posibleng mag-ipon ng mga gawa, kaalaman sa Biblia, tapat na ministeryo, disiplinang espiritual, at kasabay nito ay espiritual na malayo. Alam ko kung paano ito nararanasan ng marami nang hindi umaamin. Gumigising sila, ginagawa ang kanilang mga responsibilidad, naglilingkod sa simbahan, sumusubok na gumawa ng mabuti. Ngunit sa loob ay nakadarama sila ng kakaibang kawalan, na para bang malapi ang Diyos sa isip, ngunit malayo sa puso. Ito ay tulad ng isang taong nananatili sa parehong bahay, ngunit hindi na nakikipag-usap sa kanyang mahal. Naramdaman mo na ba ito? Nagdasal ka na ba at tila nakikipag-usap ka lamang sa kisam? Naglingkod ka na ba at naramdaman mong walang init, simbuyo ng damdamin, buhay? Hindi ito kakulangan ng disiplina o ng doktrina, ito ay kakulangan ng apoy. At ang bawat apoy, kapag hindi inalagaan, ay dahan-dahang namamatay, tahimik, hanggang sa ang matira ay usok na lamang, isang bakas ng kung ano ang minsang nagningas. Alam ng Panginoon ang ating mga gawa, tulad ng kanyang sinabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong paggapagal at ang iyong pagtitiis. At hindi yan maliit na bagay. Hindi niya binabalewala ang iyong pakikipaglaban, ang iyong paglaban, ang iyong katapatan. Ngunit nakikita rin niya ang isang bagay na minsan ay nagpapanggap tayong hindi nakikita. Ang lihim na espasyo sa loob natin kung saan dapat mayroong pag-ibig, pagiging biglaan, kagalakan na makasama siya. Kapag ang pananampalataya ay nagiging gawain lamang, ang puso ay nagsisimulang kumigas, hanggang sa ang relasyon ay maging trabaho. Gaano karaming tao sa paligid natin ngayon ang nabubuhay ng ganito, na walang lakas ng loob na umamin. At ilan ang nag-iisip na mas maraming paglilingkod lamang ang magpapagaling sa kawalang ito. Kahit ang agham ay nagpapatunay sa tahimik na krisis espiritual na ito. Isang pag-aaral mula sa Harvard Divinity School ay nagpakita na halos kalahati ng mga aktibong relihiyosong nagsasagawa ay nag-ulat ng espiritual at emosyonal na pagkaubos kapag ang pananampalataya ay nagiging paniningil sa halip na pagtatagpo. Hindi ba kahanga-hanga? Matagal nang sinabi ng Biblia, nahuli lamang ang pagmamasid ng agham. Ako mismo ay nahulog sa kailalimang iyon. Naalala ko ang isang araw pagkatapos ng isang mensahe na ipinangaral ko ng may tindi, katigasan, at katotohanan. O, sa palagay ko, iyon ay katotohanan. Nagsalita ako tungkol sa pagtatalaga, kabanalan, kasigasigan, at lubos na pagsuko. Lubos akong naniniwala sa aking sinasabi. Nang matapos ako, bumaba ko na sigurado na ako ay naging tapat. Ngunit pinatigil ako ng isang kapatid na babae, na may luha sa mata, at sinabi ng may nakakawala ng sandata na pagmamahal. Nagsalita ka tungkol kay Kristo, ngunit ngayon ay hindi ko siya naramdaman. Iyon ay tumagos na parang espada. Dahil tama siya, nagsalita ako ng katotohanan, ngunit hindi ako nagsalita ng may pag-ibig. Nagbahayag ako ng mga prinsipyo, ngunit hindi ko ipinahayag ang puso ni Kristo. At natuklasan ko doon na posibleng ipagtanggol ang Diyos,
nang hindi nagiging katulad niya. Huminto ako, pumunta ako sa aking silid at, sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, hindi ako nakapagdasal para sa lakas na maglingkod pa. Ang tanging nasabi ko ay, Panginoon, ibalik mo sa akin ang puso. Hindi ang malaking kasalanan ang naglayo sa akin, kundi ang banayad na panlalamig na lumalabas kapag pinapalitan natin ang pag-ibig ng espiritual na kahusayan. Ulad ng isang asawang patuloy na naroroon, ngunit hindi na nakatingin sa mga mata. Tulad ng isang asawang naghahanda ng hapag, ngunit hindi na nakikipag-usap. Tulad ng mga magulang na nagbibigay ng lahat, ngunit hindi na humahawak. Tulad ng mga anak na sumusunod, ngunit hindi yumayaka. Ganyan din tayo mamuhay kasama ng Diyos, sumusunod, nagkapangaral, nagtatanggol sa katotohanan, ngunit hindi umiibig. At tinatanong kita, umitingin ng diretso sa kaluluwa. Kailan huli kang umiyak dahil sa pag-ibig kay Jesus? Kailan huli kang nagdasal at ayaw mong umalis? Kailan huli kang naging pagtataggo at hindi trabaho ang Biblia? Naalala mo ba ang mga unang araw? Noong ang bawat papuri ay bumabasag sa iyo, noong ang bawat dasal ay buhay, noong ang pagsasalita tungkol kay Kristo ay madali, natural, at hindi mapigilan. Hindi iyon mababaw na emosyon, iyon ang unang pag-ibig. Hindi niya nais na iyon ay maging isang yugto. Binalak niya na iyon ay maging pundasyon. Ang pag-apply nito ngayon ay hindi nangangahulugang gumawa pa ng mas maraming bagay. Ito ay nangangahulugang bumalik sa pagiging simple. Tumingin kay Kristo bago pumingin sa espiritual na schedule. Bago kumanta, umibig. Bago maglingkod, sumamba. Bago sumunod, alalahanin kung sino ang nagsasalita. Gumawa ng isang simpleng pagsubo. Bago ang anumang espiritual na gawain, magsalita lamang ng isang pangungusap. Jesus, mahal kita. Makikita mo kung paanong ang pangungusap na iyon ay nagbubunyag ng katigasan at nagpapaningas muli ng pagmamahal. Maaring sabihin ng ilan, ngunit nagdarasal pa rin ako, naglilingkod pa rin ako, naniniwala pa rin ako. Alam ko, iyon mismo ang mapanganib, kapag patuloy tayong gumagana ng espiritual, kahit na hindi nakakaramdam. Dahil patuloy na umiikot ang relihiyosong makina, at patuloy tayong pinupuri ng mga tao. Ngunit tumitingin ang Diyos at sinasabing, ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit nakalimutan mo ako. Ang pag-ibig ay hindi pinapalitan ng disiplina o ng ortodoksya. Ang ortodoksya na walang pag-ibig ay nagiging tigas. Ang pagsasagawa na walang pag-ibig ay nagiging pasanin. Ang katotohanan na walang pag-ibig ay nagiging espada na sumasakit ng hindi nagpapagaling. Si Madre Teresa, nang magkomento tungkol sa kanyang espiritual na paglalakbay, ay nagsabing muli niyang natuklasan ang pananampalataya nang huminto siya sa pagtatangkang maglingkod lamang at nagsimulang umibig lamang. Hindi dahil masama ang paglilingkod, kundi dahil walang pag-ibig, kahit ang mabuti ay nagiging tuyo. Kaya tinatanong ko, at ikaw, nakikipaglaban ka ba upang maging mabuting mananampalataya, habang ang iyong kaluluwa ay nabubuhay lamang? Pagod ka na ba sa pagtatangkang paluguran ang Diyos sa pamamagitan ng paggana? Naglilingkod sa Kanya nang hindi nakakaramdam ng pag-ibig. Dahil ang pinakanakakapagpalayang katotohanan ay ito. Hindi kailangan ng Diyos ang iyong pagganap, ninanais Niya ang iyong puso. Ngayon, ang tawag ay hindi upang magtrabaho pa. Ito ay upang umibig pa. Bumalik. Huminga muli kay Kristo. Ngumiti sa Kanyang presensya, na para bang nakikipagkita ka muli sa isang minamahal na kaibigan. Ang unang pag-ibig ay hindi alaala, ito ay paanyaya. At kung may narinig ka dito sa kaibuturan ng dibdib, ito ay dahil tumatawag siya. At lagi siyang tumatawag sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng pagkakasala, hindi sa pamamagitan ng paniningil, kundi dahil namimiss ka niya. At marahil, sa kaibuturan, namimiss mo rin siya. Nais mo bang ipagpatuloy ko ang paksa-dalawa sa payehong lalim at tindi? Ang pagkilala ay mahalagang kaloob, ngunit inaamin ko, ito rin ay mapanganib na lugar. Dahil kapag bumukas ang mga mata sa katotohanan, ang puso ay nanganganib na magsara sa mga tao. Ang iglesia sa Efeso ay pinuri dahil sinubok nila ang mga nagsasabing sila ay mga apostol at natagpuan silang sinungaling. Ito ay kabutihan. Ito ay espiritual na lakas ng loob. Ngunit doon din naninirahan ang bangin, ang pagkalito sa kasigasigan para kay Kristo sa katigasan, paghihigpit at parisiyong palalamig. Nakita ko na, at marahil nakita mo na rin, ang mga mananampalataya na nagsimula ng may luha sa mata at nagtapos ng may mga bato sa kamay. Mga taong natutong tiktikan ang pagkakamali. Ngunit nakalimutang umibig. At napansin mo na ba na nangyayari ito,
kahit sa mga pinakataos puso. Habang lalo tayong nagiging matatag sa katotohanan, mas malaki ang tukso na isipin. Nakikita ko at hindi mo nakikita. Kaya ako ay mas mahusay. Ito ang ahas ng espiritual na kapalaluan na bumubulong habang naniniwala kang ipinagtatanggol mo ang langi. Gaano kadalas, kapag humaharap sa isang doktrinal na pagkakamali, ang isang tao ay hindi nagiging matigas, agresibo, o matalim. Ang bibig ay nagsasalita ng Biblia, ngunit ang mga mata ay nagsasalita ng kahambugan. Ang tindig ay tila kasigasigan, ngunit ang puso ay nanginginig upang manalo sa isang debate, hindi upang manalo ng isang kaluluwa. At ito ay tuso. Naitama mo na ba ang isang tao at pagkatapos ay napagtanto mong mas nagalala ka na maging tama kaysa sa ibalik ang taong iyon? Nakaramdam ka na ba ng lihim na kasiyahan ng mapagtanto mong mas marami kang alam kaysa sa iba? Nakarinig ka na ba ng pangangaral at unang inisip kung sino ang kailangang makinig? Sa halip na panungin ang sarili kung gaano ka kailangang masira. Kapag ang pagkilala ay nawalan ng pagmamahal, ito ay nagiging paghatol. At ang paghatol, na walang pag-ibig, ay nagiging kapalaluan na nagkukubli bilang kabanalan. Ang problema ay hindi kailanman ang ipaglaban ang katotohanan. Ang panganib ay ang ipaglaban ang sarili, habang may Biblia sa kamay. Napansin pa ito ng kontemporaryong sikolohiya. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Chicago ang nagpakita na ang mga mahihigpit at emosyonal na hindi nababagong komunidad ay may mas mataas na antas ng panloob at panlabas na po. Kapag ang pananampalataya ay naging trinsera, ang mga kapatid ay nagiging naghihinalang mga sundalo. Nakita kong lumaki iyan sa aking panahon. Mga grupo na mas mahal ang pagtatama kaysa sa pakikisama, na sumasamba sa ortodoksya at nagkapabaya sa espiritu, na nagkapalabas ng katatagan at nagpapahina sa kagandahang loob. At ang banal na espiritu ay hindi lumalago kung saan naghahari ang ego. Siya ay humihihip kung saan may kahinhinan, kapakumbabaan, at pusong wasa. Nagkaroon ng isang araw kung saan ako mismo, na puno ng matibay na paniniwala, ay humarap sa isang kapatid dahil sa kanyang saloobin. Hindi ako nagkulang sa mga talata o kasigasigan. Ang aking boses ay matatag. Ang aking mga argumento ay hindi mapag-aalinlanganan. Pinakinggan niya ako, kalmado, at sumagot ng may malungkot na ngiti. Ama ka, ngunit ngayon ay hindi ko naramdaman si Kristo sa iyong boses. Mas masakit iyon kaysa sa anumang pagtatama na natanggap ko na. Tumahimik ako. Naramdaman ko na para bang naglagay ng salamin ang langit sa harap ko. Bigla, napagtanto ko na hindi ito tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagpapakita kay Jesus. At noong araw na iyon, naunawaan ko na ang katotohanan na walang espiritu ng katotohanan ay espada lamang na walang balsamo. Ito ay humihiwa, ngunit hindi nagpapagaling. Hindi ko naisip na, paano siya naglakas loob. Naisip ko, paano ko nakalimutan na ang katotohanan ay hindi ibinigay upang itaas ako, kundi upang pababaan ako sa paanan ng krus. Mayroon ding kabilang panig, ang mga natatakot na kumilala, dahil sa takot na maging matigas. Ngunit pinuri ng Panginoon ang Efeso, dahil hindi nila tinitiis ang kabulaanan. Hindi pag-ibig ang ipikit ang mata sa panlilinlang. Ito ay kaduduwagan. Ang sikreto ay ang kumilala ng hindi inilalagay ang sarili sa trono. Ito ay ang alalahanin na ang liwanag na natatanggap natin ay hindi tayo ginagawang mga hukom, kundi mga lingkod. Naalala ko ang isang sikat na lider. Hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan, masyadong kilala. Nagsimula siya ng may kadalisayan, may luha at Biblia sa kamay. Nagtulig sa kabulaanan, nagtatanggol sa kabanalan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang matibay na paniniwala ay pinalitan ng pedestal. At ang kasigasigan ay naging autoritarianismo. Nagpakilos siya ng maraming tao, ngunit pinigilan ang mga kapatid. Nagbahayag ng katotohanan, ngunit humingi ng pagsunod na para bang siya ang may-ari ng iglesia. At nang lumaki ang kapalaluan, dumating ang kagbagsa, iskandalo moral, pampublikong pagbubunyag, at nasirang ministeryo. Hindi siya nahulog dahil sa kakulangan ng doktrina. Nahulog siya dahil sa kakulangan ng kapakumbabaan. Ang liwanag na nagtaas sa kanya ay siya ring nagbunyag ng kanyang pagmamataas. At nilabanan siya ng Panginoon, kulad ng paglaban niya sa bawat mapagmataas. Tinanong ako ng ilan, paano ko malalaman kung kumikilala ako sa espiritu o humahatol sa laman? Sumasagot ako ng may simpleng mga tanong. Ang banal na espiritu ay laging nagsasalita ng simple. Kapag nagtatama ka, nakakaramdam ba ang isa ng pasanin o nakakaramdam ng pag-asa? Umalis ka ba ng mayabang sa diskusyon o wasak dahil sa pag-ibig?
Ang iyong pananalita ba ay nagbubukas ng mga pinto o nagsasara ng mga puso? Ang katotohanang sinabi ng may katigasan ay nagpapatigas. Ang katotohanang sinabi ng may pag-ibig ay nagpapalaya. At ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pinalalambot ang kasalanan. Ito ay nangangahulugang pag-alala na ako rin ay umaasa sa biyaya. Lagi, ang isang mapagpakumbabang puso ay nagsasabi, maaari akong mapunta doon, kung hindi dahil sa awa. Ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang lakas ng Efeso at ang pagmamahal ni Kristo. Dahil ang pagkilala ay hindi upang umatake, ito ay upang protektahan. Hindi ito upang magpakumbaba, ito ay upang ibali. At walang sinuman ang nagbabalik mula sa itaas. Tanging ang bumaba sa lupa ang makapagbabangon ng isang tao. Kaya tanungin ang sarili, ano ang ninanais mo kapag nagtatama ka ng isang tao? Kaluwalhatian para sa Diyos o kaluwalhatian para sa sarili? Espiritual na pagkilala o pakikipagkasundo? At higit sa lahat, kapag tinuturo mo ang mga pagkakamali, nakikita ba ng isa si Kristo o ikaw lang? Naway iligtas tayo ng Panginoon mula sa ortodoksya na walang habag, sa pagkilala na walang kahinhinan, sa katotohanan na walang luha. Sapagkat kung ang katotohanan ay hindi tayo ginagawang mas mabait, mas matiisin, mas katulad ni Jesus, kung gayon hindi tayo kumatanggap ng paghahayag, inaalagaan natin ang ego. At ang ego, kahit na nakasuot ng espiritualidad, ay nananatiling pinakamalaking kaaway ng krus. Bumalik tayo sa pagiging tulad niya, puno ng biyaya at katotohanan. Sapagkat ang katotohanan na walang pag-ibig ay nagiging kapalaluan, at ang pag-ibig na walang katotohanan ay nagiging kabulaanan. Si Kristo ay perpekto sa dalawa, at tinatawag niya tayo sa parehong daan. Nais mo bang ipagpatuloy ko ang paksa 3 ngayon, na pinapanatili ang parehong lalim, kapaligiran, at tinig ng pagsasalaysay? Kapag tinitingnan ko ang iglesia sa Efeso at narinig ang Panginoon na pumupuri sa kanilang pagtanggi sa espiritu ng mga Nikolaita, ang aking puso ay nag-aalab. Dahil naroon ang isang prinsipyo na iningatan ng langit ng may kasigasigan at sinubukan ng impyerno na sirain mula pa noong Eden, sa kaharian, walang madla, lahat tayo ay saserdote. Ang salitang Nikolaita ay hindi tumutukoy sa isang nakikitang makasaysayang grupo, kundi isang espiritu, nikaw, upang manakop, mangibabaw, laos, karaniwang kao. Ito ay ang paglikha ng isang mas mataas na espiritual na uri, isang klero na itinaas sa itaas ng mga kapatid, na nagpapamagitan sa Diyos para sa iba. As sinabi ng Panginoon, kinasusuklaman ko iyan. Ginamit niya ang salitang iyon. Dahil kapag ang isang tao ay kinuha para sa kanyang sarili ang posisyon na sa espiritu, ninanakaw niya ang dugo ng kanyang kapangyarihan. Namatay si Kristo hindi upang lumikha ng isang espiritual na elite, kundi upang bumuo ng isang buong bayang saserdote, kung saan ang bawat puso ay altar, at ang bawat bibig ay maaring makipag-usap sa Diyos ng walang tagapamagitan. Gaano karami ngayon ang nabubuhay sa kabaligtaran? Gaano karami ang nagsasabing, manalangin ka para sa akin, dahil wala akong parehong lakas. Pastor, ikaw ang may mas matalik na kaugnayan sa Diyos. Gaano karami ang naupo tuwing linggo, kumukonsumo ng mga mensahe, nakikinig sa mga lalaki ng Diyos, ngunit hindi tumatayo upang maging mga lalaki at babae ng Diyos. At ginagawa ito ng marami na iniisip na ito ay kapakumbabaan, kung kailan sa katotohanan ito ay takot, kaginhawaan, at minsan, katamaran pangang espiritual. Hindi ito tungkol sa pag-atake sa mga lider, dahil ang Diyos ay nagtataas ng mga lingkod upang alagaan ang katawan. Ang problema ay kapag ibinibigay natin sa kanila ang ibinigay sa atin ng Diyos upang dalhin. Tinatanong ko, napansin mo na ba kung gaano kadali ipinapasa ng puso ang responsibilidad espiritual? Napansin mo na ba kung gaano katamlay ang humanga kaysa sumunod, manood kaysa kumilos, makinig kaysa maghanap para sa sarili? Hindi mo iyan kasalanan, iyan ang parehong panlilinlang na sumubok na pumasok sa Efeso, upang hatiin ang bayan ng Diyos sa pagitan ng mga naghahanap at mga nanonood. At kapag sumuko ang iglesia rito, nagiging tulad ito ng Israel pagkatapos ng gintong baka. Dati, lahat ay saserdote, pagkatapos, ang mga Levita lang. Ngunit ipinanumbalik yan ng Diyos kay Kristo, at bumalik tayo sa prinsipyo. Lahat kayo ay saserdote. At kung lahat tayo ay saserdote, kung gayon lahat tayo ay may paglapit. Lahat ay nagdarasal, lahat ay naglilingkod, lahat ay nakikinig, lahat ay nakikilahok, lahat ay humahawak sa langit. Hindi mahalaga kung nagsimula ka kahapon.
Hindi mahalaga kung walang sinuman ang nakakaalam ng iyong pangalan. Ang naghugas sa iyo ay ang dugo, hindi ang pag-aproba ng tao. Kahit ang agham ay nagpapatunay sa sinabi na ng Diyos, isang pag-aaral na inilathala sa psychological science ang nagpakita na ang mga taong namumuhay sa pananampalataya ng aktibo, nakikilaho, na umuukol ng personal na layunin, ay may makabuluhang mas mataas na antas ng kasiyahan, emosyonal na katatagan, at pakiramdam ng pagiging kasapi kaysa sa mga kumukonsumo lamang ng relihiyon. Ito ay kahanga-hanga. Ngayon lang natutuklasan ng modernong psikolohiya ang sinabi ng Panginoon 2,000 taon na ang nakalipas. Ang nabubuhay ay lumalago. Ang nanonood ay natutuyo sa loob. Naalala ko ang isang dalaga, mahinhin, mahiyain, walang titulo, walang pagkilala. Sinabi niya sa akin na hindi siya kailanman makapaglilingkod tulad ng iba, na ang kanyang boses ay maliit, na ang kanyang lugar ay umupo sa likuran at manood lamang. Isang araw, naglagay ang Diyos ng isang simpleng bagay sa kanyang puso. Ang sabihin sa isang tao ang isang pangungusap, mahal ka pa rin ni Jesus. Napakali, ngunit sumunod siya. At sa harap niya, ang taong iyon ay nasira, umiyak, nagsisi, at bumalik sa Panginoon. Walang komplikadong teolohiya, walang pulpito, walang malaking paggana. Mayroon lamang handang puso, at ginawa ng Espiritu ang natitira. At nang ikinuwento niya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga apoy na kakapagsindi pa lamang. Doon, sa pagiging simple na iyon, natuklasan niya na hindi niya kailangan ng plataporma upang maging saserdote. Kailangan lang niya ng pananampalataya at pagsunod. Nakita ko ang langit na humawak sa isang tao na tatawagin ng mundo na mali. At natutunan ko, muli, na gusto ng Espiritu na gamitin ang mga nag-iisip na sila ang pinakamali. At ngayon tumitingin ako sa iyo. Gaano kadalas mong naisip na hindi ka sapat na espiritual? Gaano kadalas kang naniwala na mas nakikipag-usap ang Diyos sa iba kaysa sa iyo? Gaano kadalas kang nagpakakontento at hinayaan na ang iba ang manalangin para sa iyo? Maghanap para sa iyo, maglingkod para sa iyo. Makinig, hindi ka ipinanganak upang maging manonood ng pananampalataya ng iba. Ang pahehong espiritu na naninirahan sa sinumang tunay na mga ngaral ay naninirahan sa iyo. Ang pahehong dugo na nagbukas ng banal na mga banal, para sa mga martir ng kasaysayan, ay nagbukas para sa iyong silid. Ang parehong biyaya na nagbigay kakayahan sa mga apostol, ay ang nais gawing kasangkapan ang iyong bibig, altar. Ang iyong puso, at kagamitan ng kaaliwan, pagkapagaling, at katotohanan ang iyong mga kamay. Huwag mong isipin na balang araw, kapag mas handa na ako, walang mas handa kaysa sa mahugasan sa dugo. Walang mas kwalipikado kaysa sa mahalin ng Diyos. Kung naghihintay ka na makaramdam ng lakas ng loob upang kumilos, baka maghintay ka ng magpakailanman. Ngunit kung kumilos ka sa pagsunod, ang lakas ng loob ay darating na sumusunod sa iyo. Ngayon, hindi bukas, sinasabi ng Panginoon, halika, lumapit, maglingkod, manalangin, maglingkod, magsalita, umibig. Dahil ang Kristyanismo na walang pangkalahatang pagkasaserdote ay nagiging relihiyon. At ang relihiyon na walang buhay ay nagiging tradisyon. At ang tradisyon na walang espiritu ay nagiging kamatayan. Maaari ba kitang anyayahan sa isang bagay na mapangahas? Sa linggong ito, huwag mong sabihin na may dapat gumawa ng isang bagay nang hindi nagtatanong, Panginoon, nais mo bang gawin ko? Kung ang isang tao ay nangangailangan ng panalangin, manalangin ka. Kung ang isang tao ay nangangailangan ng makikinig, makinig ka. Kung ang isang tao ay nangangailangan ng pag-asa, magsalita ka. Ang mga maliliit na gawa ay maliit lamang sa mata ng tao. Sa langit, ang bawat pagsunod ay may walang hanggang biga. Hindi ka madla. Ikaw ay templo. Hindi ka pasibong nakikinig. Ikaw ay sacerdote. Hindi ka tinawag ng Diyos upang manood ng apoy. Tinawag ka niya upang dalhin ang apoy. Nais mo bang ipagpatuloy ko ang paksa-4 ngayon, na pinapanatili ang parehong lalim at salaysay, na nagbubunyag ng pagbabalik sa unang pag-ibig bilang tugatog ng mensaheng ito. Ang pagbabalik sa unang pag-ibig ay hindi lamang isang paanyaya, ito ay isang pagmamadali mula sa langit. Hindi sinabi ni Kristo sa iglesia sa Efeso na ipagpatuloy ninyo, sinabi niya na magsisi ka at bumalik, dahil ang pag-ibig ay hindi pinapanatili ng nakagawian, at kapag lumamig ang pag-ibig, ang paglilingkod ay nagiging ingay, ang pananampalataya ay nagiging pagsisikap, ang pagsamba ay nagiging tungkulin. At kapag tumahimik ang puso, hindi naririnig ng Diyos ang mga awitin, naririnig niya ang distansya. Marami ang nag-isip na ang panlalamig ay kahiyahiyang kasalanan,
Ngunit ang palalamig ay bihira dumarating ng sumisigaw. Dumarating ito ng kahimik. Dumarating ito kapag ginagawa natin para sa kanya nang wala siya. Dumarating ito kapag ang Biblia ay nagiging teksto at hinitinik. Dumarating ito kapag ang ministeryo ay tila mas apurahan kaysa sa presensya. Kaya't nagbabala ang Panginoon, kung hindi ka magsisisi, alisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan. Hindi niya binantaan na alisin ang trabaho, kundi ang ningning. Kung walang pag-ibig, kahit ang nananatiling aktibo ay naalis na sa loob. Nakita ko na ang marami, at marahil nakita mo na rin, na pagod na mga lingkod, walang lamang mga lider, mga mananampalataya na alam ang mga talata ngunit nakalimutan ang mukha ng nagbigay sa kanila. Mga taong mahal ang mga ideya tungkol sa Diyos, ngunit hindi na nararamdaman ang Diyos. Nakalulungkot iyon, dahil walang sinuman ang gumigising isang araw na nagpasya na mawala ang apoy. Ito ay nawawala dahil sa maliliit na abala, naipon na mga pangako, at hating puso. At bigla, ang pananampalataya na minsang nagliliwanag ay kumukurap na lamang. Nahuli mo na ba ang sarili mong nagdarasal dahil sa obligasyon? Nabasa mo na ba ang Biblia ng walang gutom? Nakapagpuri ka na ba at naisip, nandito ako, ngunit wala ako dito? Hindi yon kahihiyan na aminin. Hindi inaakusahan ng langit ang nagtatapat. Tanging ang nagkukunwari. Hindi sinasabi ni Kristo na, hinahatulan kita. Sinasabi niya na, bumalik ka. At kapag sinabi niyang bumalik, ito ay dahil ang daan ay bukas pa rin. Ngunit tingnan mo, ang pagbabalik na ito ay hindi nagsisimula sa mas maraming gawaing espiritual. Nagsisimula ito sa alaala at pagsisisi. Alalahanin mo kung saan ka nahulog, sabi niya. Ang pag-alala sa mga unang araw ay hindi emosyonal na nostalhiya. Ito ay muling pagkonekta sa katotohanan. Ang pag-alala kung kailan nag-alab ang puso, kung kailan matamis ang presensya, kung kailan sapat si Jesus. Ang pag-alala upang muling manabik, manabik upang maghanap, maghanap upang muling makataggo. Tinatawag ito ng modernong agham na affective reactivation. Tinatawag ito ng Biblia na pagbabalik sa unang pag-ibig. At ang mga pag-aaral ng Johns Hopkins ay nagpapakita na ang mga espiritual na gawain na nakasentro sa pag-ibig, at hindi lamang disiplina, ay nagkapababa ng mga sintomas ng pagkabalisa at depresyon ng hanggang 55%. Dahil tayo ay nilikha upang umibig bago sumunod, makaramdam bago manakop, mapabilang bago gumawa. Naalala ko ang araw na napagtanto ko na ang aking kaluluwa ay mas abala kaysa buhay. Marami akong sinasabi tungkol kay Kristo, ngunit kaunti siyang narinig. Nagtrabaho ako para sa Kanya, ngunit kaunti ang nagpahinga sa Kanya. At noong gabing iyon, mag-isa, walang pangangaral, walang musika, walang maraming tao, lumuhod ako. Hindi ako makapagbanggit ng teolohiya o makapagbuo ng mga kahilingan. Umiyak lang ako at bumulong, Panginoon, minahal kita isang araw at nais kitang mahalin muli. Walang kulog, walang pangitain, walang nakikitang kaluwalhatian. Mayroon lamang magiliw na katahimikan. At sa katahimikan, isang banayad na kapayapaan na para bang may naririnig na nagsasabi ng walang salita. Namimiss din kita. Noong sandaling iyon, napagtanto ko, hindi kailanman lumalayo si Kristo. Tayo lang ang nawawala ng pokus ng puso. Lagi siyang malapit sa bumabalik, kahit nawasak ang bumabalik. Ang pagbabalik sa unang pag-ibig ngayon ay nangangahulugang ibigay sa Diyos ang higit sa kanyang ninanais kaysa sa iyong pagsisikap, ang iyong kasalukuyang puso. Huwag mong simulan ang pagtatangkang maging malakas. Simulan mo ang pagiging tunay. Kung ikaw ay malamig, sabihin mo. Kung ikaw ay pagod, sabihin mo. Kung namimiss mo ang pananampalataya na minsan ay mayroon ka, sabihin mo. Ang katapatan ay mas espiritual kaysa sa pagganap. Ang pagiging simple ay mas mabilis na nagpapainit kaysa sa hisua. At marahil ay sasabihin mo, ngunit wala akong nararamdaman. Huwag mong ikalito ang kawalan ng emosyon sa kawalan ng Diyos. Hindi siya nagpapakita muna sa damdamin. Nagpapakita siya sa pagsuko. Ang damdamin ay darating pagkatapos tulad ng bagang nakakita ng hangin. Kung nais mo ng simpleng daan, subukan ito sa loob ng ilang araw. Bago manalangin ng anumang kahilingan, sabihin mo lang na, Jesus, mahal kita. At maghintay. Marahil ay darating ang katahimikan. Marahil ay darating ang pagiya. Marahil ay darating ang kapayapaan. Ngunit, iyak, darating ang apoy. Ang tunay na pag-ibig ay hindi na kailangang muling ituro. Kailangan lang na muling paapuyin. Tulad ng uling na tila patay, ngunit sa isang ihip ay muling nagniningas. At ang ihip na iyon ay hindi kailanman nagmumula sa atin.
Nagmumula ito sa kanya. Iniisip ng ilan na ang pagbabalik sa unang pag-ibig ay nangangahulugang bumalik. Ngunit sa katotohanan ay nangangahulugang sumulong habang nililinis ang puso. Dahil ang unang pag-ibig ay hindi isang punto sa nakaraan. Ito ang walang hanggang pamantayan. Hindi nais ni Kristo na bumalik tayo sa emosyon ng espiritual na pagkabata. Nais niya na manatili tayo sa may gulang na tindi ng isang taong nakakilala na sa Kanya at hindi tumatanggap ng mas kaunting pag-ibig. At nangangako siya ng isang bagay sa mga bumabalik. Paglapit sa bunga ng punong kahoy ng buhay, tunay na buhay, kadalisayan ng pagmamahal, simpleng kagalakan. Hindi tayo hinahamak ng pagsisisi, ibinabalik tayo nito sa buhay. Kaya tinatanong kita, ano ang nagpalayo sa iyo? Takbo pabalik. Ano ang naggabala sa iyo? Iwanan mo. Ano ang nagpamatay sa iyo? Huminga muli ng pananampalataya. Dahil hindi lamang ang iyong pagsunod ang nais ni Jesus, nais niya ang iyong tingin. Hindi lamang ang iyong paglilingkod, nais niya ang iyong hapag. Hindi lamang ang iyong pananampalataya, nais niya ang iyong pagmamahal. At kapag bumalik ang pag-ibig, lahat ay bumabalik kasama nito. Ang pagiging sensitibo, ang kagalakan, ang pag-asa, ang apoy. Marahil ay iniisip mo na kailangan mong umakyat sa isang espiritual na bundok upang muling maramdaman ang Diyos. Ngunit kung minsan, ang lahat ay nagsisimula sa isang taimtim na bulong. Panginoon, muling paapuyin ang minsan ay nag-alab. At lagi niyang sinasagot ang panawagang iyon. Lagi, dahil walang sinuman ang bumabalik ng mag-isa. Ang pag-ibig ay laging darating upang hanapin ang nais bumalik. Ang tunay na nagpapabago sa ating paglalakbay ay hindi ang gaano nating ginagawa, kundi ang gaano nating mahal ang siyang pinagagawaan natin. Ang bawat doktrina, bawat paglilingkod, bawat kasigasigan, kung hindi ito nagmumula sa pag-ibig at hindi nagtatapos sa pag-ibig, nawawala ang ningning nito, pinahihina ang kaluluwa, at pinapatay ang kandelero ng puso. At kung may anumang nagkaroon ng kahulugan para sa iyo dito, kung sa anumang sandali ay bumulong ang espiritu sa iyong kalooban, huwag kang kumigas, ibalik mo ang puso. Kung minsan, ang isang simpleng, Jesus, mahal kita, ay muling nagpapainit sa hindi kayang initin ng maraming taon ng pagsisika. At dahil nandito ka, hayaan mong sabihin ko sa iyo, mayroong mas malalim pang daan upang kahaking. Kung ang sandaling ito ay gumalaw sa iyo, ang susunod na hakbang ay magpapataas ng iyong espiritual na pananaw at tutulong sa iyo na umakyat pa ng isang baitang sa iyong ebolusyon ng kaunungan. Upang bukas ay mas mahusay ka na ng 1% kaysa sa ngayon. Mag-click sa susunod na video na lumalabas sa screen. Ang paglalakbay ay hindi nagtatapos, ito ay nagbabago lamang ng antas. Salamat sa paglakad kasama ko. Hinihintay kita doon.